busy ang Marias. Ayan, ano ba pinagkakabisan? Pasensya na po, nandito po kami sa school. Maingay. Mamaya pa po 12 ang pasok ni Maylin. Ayan, at Bekan ko din po. Nagpapatulong daw sila sa kanilang report. So, try natin mamaya Ayan, hello po. Good morning. Okay lang, walang problema. Mamayang recess, no? Nandito kami. O sige, ilang ano lang naman yun para makita ko kung ano yung report mo. Ayan, o sige. Pag-aralan mo muna yung report mo para mamaya maturuan kita, ha? Sige. Shout out po kay Doc Lexie po at saka kay Ma'am Model. Shout out po kay Tita JP Love at saka kay Grandpa po. Shout out po sa inyo. Ayan, kay Tita Carmen Custodio, shout out sa iyo. Kay Nanay Amy. Hello po. Ayan, kay Red Riding Hood. Happy viewing. Mamaya pa po 12 papasok at magpa-practice daw si Maylin dito sa loob. O sige, alika na kayo doon sa loob at magpa-practice daw po sila na mag-report. Ayan, titingnan natin. Magti-teacher ngayon sana panoorin nyo po, tuloy-tuloy po hanggang sa dulo and don't skip ads. Po at tignan po natin kung ano yung gagawin ni Maylin. Kung pwede na siyang maging teacher. Okay. Gusto mo ba maging teacher? Ayaw daw po. Ayaw daw po yung maging teacher. Bakit? Maraming trabaho? Mahirap, maraming bata, maingay. Maingay talaga. Okay, sige po. Anong nakikita niyo sa larawan ko? Laman. Ano pa? Ganito mga kaklase makikita yun. Nakikita niyo dito ay sinasabi niyo okay, ang ibig sabihin nito ay pag-related ko o panahon ng bato. Paano nanggaling yung pag-related ko? May alam ba kayo? Ayan, sige. Ito. Nanggaling sa Palios, ang ibig sabihin nito ay matanda. At ang litos naman ay, ibig sabihin nito ay bato. Ano nga ba ang sinasabi natin paleolitiko? Paleolitiko ay ang panahon kung saan nakikita ang pagbabagong anyo ng tao. Isa Sa mga pinakamahalagang pangyayari dito ay ang pag-discovery ng Apol. Ay ang mga mga tao sa Paleolitiko ay mga nomadiko o walang permanenteng tirahan. Hinati ang panahong Paleolitiko sa tatlong bahagi. Mababa, gitna at itaas. Ayun. Paliwanag mo. Yan sa paragraph na yan, Maylin, ipapaliwanag mo ha sa kaklase mo. Hindi doon sa una. Yan, yung binasa mo. O pwede naman, Maylin, ang suggestion ko sa iyo, pwede yan ipabasa mo sa kaklase mo para may participation ha. Kasi ibig sabihin, sino ang makakabasa sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng Paleolitiko? Ayan. O baka naman may idea pa kayo. Ganon ha. Kasi dapat 10 minutes ka lang, may magre-report pa palang iba ha. Huwag ka dapat lalagpas doon. O sige. O ano ang susunod? Practice lang naman po ito kay Maylin. Makakatali ang Paleolitiko. So, sino pwedeng magbasa? Russell, basahin. O, si Russell yung kanyang estudyante. O. Ng mga sinaunang tao sa mga gumagamit sila ng mga bato, buto at para may magawa sila ng gumagawa silang Basket, ano pa? At mga ano yung pwedeng magamit? O i-emphasize mo yung kailangan ipaliwanag mo sa mga kaklase mo at nakatingin ka sa kanila ha. Tapos mo nang basahin, dapat nakatingin ka sa kanila ha.
O, nakatingin ka kasi ang kausap mo dito, yung iyong kaklase at yung teacher. Kasi performance task mo yan. O, paano mo siya ipapaliwanag? So, noong panahon ng bato, ang mga kasangkapan dito ay yari sa, Yari sa bato. Ano ang ginagawa nila sa bato? pinaano po. Ginagawang kinikis-kis tapos Kinikis po nila tapos ginagawa po nila ayo. Ay din po yung mga kato po, ginagawa po nila pangbilis po ng isla. Ano pa? Ito ng gulay. O pagbabalat. Po ng mga Kasangkapan. kasangkapan. Ayan. O yun. Pwede mo pa yung madagdagan. O next, number 2 ulit. O tawag ka uli. O kunyari po. Ayan. Ang estudyante lang po niya si Russell. O Russell, ikaw daw yung estudyante. Ang paggamit nila ng apoy. Ayan. Hindi katulad ng paggamit natin ng apoy noon. Kasi ang ginagamit nila para magkaroon sila ng apoy, paggamit po sila ng bato. Para Apoy. mag-apoy po sila. O sunod. Sunod na. At kami magta-time na Maylin. Nagpa-practice lang po si Maylin at si Russell. O, ano na? O, tawagin mo na ulit yung estudyante mo. O, makinig. Ang aso nila at pangunguha ng gulay bilang pagkain. So, alin? Yung mga sila unang tao ay yung mga hanap buhay nila noon ay pangangaso. Rin ng mga gulay bilang pagkain nila. Ayan. O, pang-apat. Pang-apat, O, sino po din pumasabi? si Russell ulit. Ang pagsuot nila ng mga damit na gawa nila sa balat ng mga hayop. Mari ito ay ang mga ginagamit nila noong unang panahon ay ginagamit nila mga kasuotan gawa Yari. sa balat ng mga hayop. O, Maaari, usa. At mga hayop mga na hayop nasa na nasa pulo. paligid. Nasa kapaligid malay. Oy, ayusin mo yan. O, pang-lima. O. O. O, paano may paliwanag yan? Sila noon ay paminsan-minsan sila noon ay doon sila makakatulong sa mga kuweba. Dito ay natutulong sila sa mga kuweba o gumagawa po sila ng mga samantalang sila ay gumagawa ng mga kubo. At nanananim dito sila ng mga kulay. Okay. So, ito. Ayan na yung mga tanong. Saan? Saan nagmula ang salitang palilitik? Ayan. O, sige. Ang palilitiko ay nanggaling sa Panginoon o magkatanda. O, next. Ano? Paano nabuhay ang tao noong panahon ng palilitik? Ang pamumuhay ng mga sinaunang tao noong palilitiko ay sila ay nagtatanim ng mga gulay, po ay mga ngaso, mga ngahoy, ang mga nagtatanim ng mga kurase. O. Ito ang isang sabong broccoli. O. Paano Maiyahambing. ihahambing ang pamumuhay noong panahon ng bato sa ating Kasalok. Iba na po sa ngayon ang pamumuhay sa sinaunang panahon. Kasi po yung mga sinaunang panahon, bato po, nahihirapan po sila kasi po yung bato, ginagamit po nila itong pero tayo ngayon, moderno na ang pamumuhay ng mga sinaunang tao, Mas mahirap. mas mahirap kaysa sa atin ngayon. Pag-aral na, tapos pag hindi, yung sinaunang tao na kapag naglalakad lang sila, tapos tayo ngayon, may sasakyan
Ayun. Okay. Palakpakan nyo si Russell. Okay, ayan. So, Maylin, ha? Ayusin. Okay, good luck sa iyong pagre-report. So, kasi 12 o'clock pa naman. 12 pa naman po yung pasok po namin. Ayan. So, good luck sa iyo, Maylin. At ang galing-galing ni Russell sumagot, Galing din ang ating reporter. Thank you po for watching. Don't skip ads. Don't skip ads. Ayan.